highly favored and greatly blessed. Ganyan po tayong ilarawan ng salita ng Diyos. Tayong mga tumanggap sa libreng alok ng kaligtasan na inalok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Lagi tayong highly favored and greatly blessed kahit ano pa man ang nangyayari sa ating kapaligiran. Sometimes we may not feeling well, minsan pangit ang pakiramdam natin, minsan parang nagagalit tayo, may naaasar tayo. Okay, whatever is that, hindi maaalis ang pagiging highly favored one mo dahil kay Jesus. Good morning! Ang ating pong topic ngayon ay napaka-selan kung titignan po natin sapagkat dito po talaga nakatungtong yung eschatology belief natin, no? Kung ano yung belief natin sa mangyayari in the future. Meron po kasing isang lalabas na tao, mapapasunod niya ang buong mundo at ito po ay ang tinatawag na Antikristo. Sa kanya pong katabi ay isa pong bulaang propeta, the false prophet. Maraming naniniwala na ang Antikristo at isa na po ako doon sa naniniwala, the Antichrist will be a Jew. Hindi siya pwede maging Gentile. Hudyo po ito, maniwala po kayo sa akin. Pero ngayon po, hindi pa po siya nalalantad. Malalantad lang po siya pag ang church ay nadagit na sa araw ng rapture. Right after the rapture, gagamitin ng Antikristo ang pagkakataon na yan para magbida-bidahan upang ipakita sa mga tao na siya ang may hawak ng solusyon. At magtatagumpay po siya sapagkat sa mga panahong yon, dahil ang tao is in great turmoil, hindi pa mangyayari pa lang because many people will be in great turmoil during that time. Maghahanap sila ng solusyon. Hey, what happened to those millions of people na nawala, nag-vanish? They're vanished. Kaya kung nakakaparood kayo ng mga movies, vanish. Tapos yung mga naiwan naman, left behind, di ba? Very popular during the early 2000s. Pero mas maganda yung mga movies na ginawa ni Nicolas Cage at saka ni Jordan Sparks at saka ni Leah Thompson regarding dito sa Left Behind na ito. Isang movie lang po yung pinalabas sa mga sinihan yon 2014. So, habang nagkaka-great turmoil, ang mga tao ay talagang nagwa-wonder what happened to those people na nag-vanish. Kaya, sa kalagitnaan po niyan, may isang lilitaw na tao. Sasabihin niya na yung mga nawalang tao ay kinuha raw ng mga aliens. So, nagkaroon daw ng alien invasion. So, yung mga tao, because desperada na po sila makahanap ng solusyon, paniniwalaan po nila ang sinabi ng taong yon. Na hindi nila alam, yun na po yung halimaw o yung Antikristo. Yung nga sa likod ko, yan po. No joke lang po. Background lang natin yan, okay? So, alam nyo, para may effect. So, sa Bible po, may binabanggit po ang banal na aklat. Dito po sa Bible, sa aklat po ng, anong tawag kasi dito? Dito po sa aklat ng Daniel chapter 9, verse 27. Mababasa po natin na, ayan po. Okay? Daniel chapter 9, verse 27. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. But in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering. And on the wing of abominations shall be one who makes desolate, even until the consummation which is determined is poured out on the desolate. He shall confirm a covenant with many for 1 week. Alam niyo, no, October 13, marami nagsasabi na ito raw po yung nangyari doon kay Donald Trump, no? Tapos kasi, di ba, si Jared Kushner way back nung may COVID, alam niyo, nung may COVID, nung kasagsagan ng COVID, nagkaroon ng Abraham Accords, di ba? Sa ngayon, ang sabi nila, kapag ka itong Saudi Arabia ay sumali dito, mas magiging palaisipan na sa mga tao kung si Donald Trump na nga raw ba yung Antichrist. Pero alam ninyo, kahit ano pa ang mangyari sa mundo, no? May Antikristo talagang lalabas. Pero alam niyo, kung biblical naman ang titingnan niyo, kung sa paraan biblical,
madadagit tayo at doon lilitaw ang man of lawlessness. Doon siya lilitaw. So I don't think makikilala natin siya. Not even a hunch or not even a hint makikilala mo siya. Hindi. Sapagkat tayo mga mananampalataya. And beside, we're not looking for the Antichrist. We are looking forward to meet Christ Himself. Yun po ang mangyayari. Kaya that's why we have a blessed hope. Pero yung mga nag-aaral naman ng eschatology, they're very excited to that. And ako naman po punong-puno ng pagbasbas diyan. May basbas po ako niyan. Hindi ko kinokontra ang mga yan. Pero, tingnan po nating mabuti. Mas maganda, we concentrate on the real Christ rather than the Antichrist. Because the Antichrist is someone that we will never ever meet. Hindi natin siya makikilala. Okay? Pero alam nyo, kaya meron kaming mga vlogs tungkol sa Antichrist para in case may mga naiwan. Hindi lang po in case, talagang may mga maleleft behind na tao. In case, kako na lang, makita nila itong mga videos ng Daily Good Vibes, may mga ganito, at yung sa iba nangangaral na rin ng eschatology, at least they will certainly have an idea ano yung nangyari sa kanila. Alam nyo, mangyayari lang po yan na maleleft behind kayo kung ire-reject ninyo si Jesus itong panahon ng grace period. Hindi po magandang i-reject natin ang Panginoon, lalo na po ngayong grace period. Dahil ito pong grace period, ang pagkakataon na ang sarap maligtas. Tignan nyo, ang gagawin mo, maniniwala ka lang doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Alam mo na yun lang ang kaligtasan mo. Wala nang iba pa. Kaya nga siya nagkatawang tao na matay sa krus ng Kalbaryo. Dahil alam niya, delubyo ang daranasin ng mga hindi sasampalataya sa Kanya. Okay? Alam ng Panginoon yan. Bilang Diyos, nakita na po niya what will happen in the future. Kaya gusto ko pong sabihin po sa inyo, now is the right time. Church age. Ngayon, ang tanong, Pastor, meron po bang pagkakataong masave pag na left behind at nakapasok na sa tribulation? Of course, meron po. Pero magpapapugot ka ng ulo. Because in that manner, sabi ng Bible, mapaparangalan mo si Kristo. Mahirap, ano po? Bakit hihintayin mo pang maligtas ka sa tribulation? While now, meron tayong pagkakataon para maligtas. By accepting Jesus' finished work on the cross, believing na namatay siya sa cross, binayaran lahat ng kasalanan mo, past, present, future. That's very important sapagkat iyan po lamang ang tanging susi para maligtas ang iyong kaluluwa. Tandaan po ninyo, meron pong two ways para pumasa Panginoon tayo. Unang-una, abutan ka ng physical death. Pangalawa, abutan ka ng rapture. Okay? Pero ako'y nananalangin, no? Pero ako'y umaasa na sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na kay Kristo Jesus, aabutan na po tayo ng rapture. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Aabutan na po tayo ng rapture at tayo ay dadagitin na ni Lord. Sapagkat sabi ng Panginoon, gusto ko na kayong makasama forever. Ikaw, gusto mo bang tumanggap sa Panginoon ngayon? Halika, magdasal tayo. Repeat after me. Lord Jesus, I know that I am a sinner and I need a Savior. Lord Jesus, I believe that you died on the cross to pay for my sins, past, present, future. And I invite you now, dear Lord, to invade my life. Be now the driver and the pilot of my life from now on. Lord Jesus, thank you for saving me. I believe in you, and I know my salvation is secured because I am now sealed by the Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. Our God is 3 and 1. In Jesus' mighty name, Amen. Kung nanalangin ka at bukal sa puso mo ang panalangin niyan, I believe you got born again. You got saved. Start reading the Bible, share Jesus, at kung may pagkakataon ka, maghanap ka ng mga tao na hindi pa nakakakilala at si Jesus ay pakilala mo. Pwede rin kayong mag-gather, mag-fellowship in the name of the Lord Jesus at maging maligaya. Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na po kayo. Inyo pong pindutin ang subscribe button, i-share ang Daily Good Vibes channel
sapagkat dito po sa channel na ito, walang ibang bida kundi ang Panginoong Jesucristo lang. Only Jesus is the real bida. God bless.